Ang lamig ng hangin ay tila nanunuot sa aking balat habang naglalakad ako sa makulay na Christmas market ng bayan namin. Ang mga ilaw sa paligid ay nagkikislapan, may mga nagtitinda ng mainit na tsokolate at ang tugtog ng mga Christmas carols ay parang laging nasa background. Sa dami ng tao, ramdam ko pa rin ang lungkot. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nawawala ang magic ng Pasko para sa akin. Excuse me, biglang may bumangga sa akin. Isang babae, maganda pero tila nagmamadali. Napansin kong hawak niya ang isang malaking brown na paper bag na puno ng kung ano-anong maliliit na regalo. Sorry, hindi ko sinasadya, sabi niya habang inayos ang bag niya. Tumingin siya sa akin at doon ko napansin ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Para bang may iniinda rin siyang bigat sa damdamin. Okay lang? Sagot ko, pilit na ngumiti. Mukhang mabigat yan ah. Tumawa siya ng mahina pero halatang pilit. Kailangan matapos bago magpasko. Tumango siya at nagpaalam na. Akala ko tapos na ang sandaling iyon. Pero habang nililibot ko ang market, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mukha ng estrangherang iyon. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil sa lungkot na nakita ko sa kanya. O baka dahil sa ngiti niyang kahit pilit ay may kakaibang init. Nagpatuloy akong maglibot hanggang sa mapadpad ako sa stall na nagbebenta ng mga makukulay na parol. Biglang may narinig akong pamilyar na boses sa tabi ko. Ang ganda, di ba? Tanong niya. Napalingon ako. Siya ulit, ang babaeng bumangga sa akin kanina. Napangiti ako. Mukhang sinusundan mo ako ah. Napatawa siya at sa wakas parang totoo ang tawa niya ngayon. Bakit ko naman gagawin yan? Siguro ikaw ang sumusunod sa akin. Nagkatinginan kami at pareho kaming natawa. Sa sandaling iyon parang nawala ang lamig ng paligid. By the way, ako nga pala si Marco. Pagpapakilala ko. Ako si Eliza, sagot niya, sabay abot ng kamay niya para makipagkamay. Malamig ang kamay niya pero may kakaibang init sa pakiramdam. Mahilig ka rin pala sa Pasko, sabi ko habang tinitingnan ang parol na hawak niya. Tumigil siya at parang nag-isip bago sumagot. Dati, pero ngayon, parang dumating na ako sa puntong nanghihina na rin ang paniniwala ko sa magic ng Pasko. Napakunot ang noo ko. Bakit naman? Ngumiti siya pero halata sa mata niya na may lungkot. Mahabang kwento. Mahaba rin ang gabi. Kung gusto mo, pwede mong ikwento. Sagot ko pilit na binibiro siya para mapagaan ang usapan. Tumingin siya sa akin, parang nag-aalangan, pero sa huli, tumango siya. Sige nga, pero sa isang kondisyon. Ano yon? Tanong ko. Bibili ka ng parol na to para sa akin. Sabi niya habang itinuturo ang pinakamaliit na parol sa stall. Tumawa ako at agad namang binili ang parol. Naglakad kami papunta sa isang bench sa gilid ng plaza. Umupo siya at sinimulan ang kwento niya habang hawak ang maliit na parol. Alam mo, hindi naman talaga ako taga rito, panimula niya. Dito lang ako napunta dahil kailangan kong tumakas. Napatingin ako sa kanya, nagulat sa sinabi niya. Tumakas? Kanino? Tumingin siya sa akin at biglang nawala ang nangiti sa mukha niya. Sa taong hindi ko akalaing ipagkakanulo ako. Natigilan ako. Mula sa pagiging simpleng kwentuhan, parang bigla itong naging mas mabigat. Sinubukan kong basahin ang mukha niya, pero hindi ko mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa'yo, to, dagdag niya. Pero minsan, mas madali kasing magtiwala sa estranghero kaysa sa mga taong kilala mo na. Tahimik akong nakinig, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang may lumapit sa amin. Finally nakita rin kita. Isang lalaki ang nakatayo sa harap namin, nakasuot ng itim na jacket at may malamig na tingin. Tumingin si Elisa sa lalaki at bigla siyang tumayo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya halatang kinakabahan.
Tapos na ang pagtatago, Eliza, sagot ng lalaki. Uuwi ka na. Naramdaman kong tumitibok ng mabilis ang puso ko. Sino ang lalaking ito? At bakit siya hinahabol si Eliza? Ang malamig na simoy ng hangin sa Christmas market ay tila nagdulot ng kakaibang init sa aking puso. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa mga kumikislap na ilaw na naglalakbay sa bawat sulok ng merkado o dahil sa ngiti ng estrangherang babaeng nakilala ko ilang minuto pa lamang ang nakakalipas. Siya ay may kaakit-akit ng ngiti at ang kanyang mga mata ay tila nagkukwento ng 1,000 kwento na hindi ko pa naririnig. Ako nga pala si Lucas, sabi ko habang iniabot ang aking kamay. Ang mga mata niya ay kumislap at tinanggap niya ang aking kamay nang may pag-aalangan ngunit may kasamang kasiyahan. Clara, sagot niya, hindi ko inaasahang makakakilala ako ng isang kaibigan sa gitna ng kaganapan na ito. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. Parang may kung anong bumubulong sa akin na isang magandang kwento ang mabubuo sa aming dalawa. Naglakad kami sa kahabaan ng mga tindahan. Ang aming mga yapak ay sinasabayan ng makukulay na ilaw at masiglang himig ng mga awit pamasko. Mahilig ka bang mag-ikot sa mga ganitong lugar? Tanong ko habang sinusulyapan siya. Oo, lalo na kapag Pasko. Para bang may mahikang dala ang mga ilaw at musika. Sagot niya, sabay sulyap sa akin. Ikaw ba? Ako, hindi ko nga alam kung bakit narito ako ngayon. Siguro dahil gusto ko lang maramdaman ang diwa ng Pasko. Kahit sa kaunting sandali lang, paliwanag ko. Nang magtagal, parang naging natural na ang aming usapan. Para bang matagal na kaming magkaibigan na muling nagkita matapos ang mahabang panahon. Dumaan kami sa isang tindahan ng mga laruan kung saan may isang maliit na karusel na paikot-ikot. Tila hinihila kami nito kaya niyaya ko siyang sumakay. Habang umiikot ang karusel, napansin kong tila may lungkot sa kanyang mga mata na saglit na lumitaw bago ito natakpan ng kanyang nangiti. May naalala ka ba? Tanong ko. Oo, noong bata pa ako. Madalas kaming pumunta ng pamilya ko sa ganitong market. Sagot niya habang nakatingin sa malayo para bang inaalala ang nakaraan. Pero matagal na iyon. Hindi ko na inusisa pa. Naramdaman kong may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang sagot. Ngunit alam kong hindi pa kami handa para sa ganoong usapan. Pagkatapos ng karusel, naisipan naming bumili ng mainit na tsokolate. Ang init nito ay tila nagbigay ng kaunting aliw sa malamig na hangin ng gabi. Sa gitna ng aming paglalakad, biglang may bumagsak na snowflake sa ilong ni Clara. Napangiti siya at tumingin sa akin. Mukhang uulanin na tayo ng snow. Tama nga siya. Unti-unting bumagsak ang mga snowflakes mula sa kalangitan para bang mga munting bulak na bumabalot sa buong paligid. Habang naglalakad kami sa gilid ng mga tindahan, napansin ko ang isang maliit na park bench sa tabi ng isang malaking Christmas tree. Niyaya ko siyang umupo doon at saglit na magpahinga. Lucas, sabi ni Clara, habang nakatingin siya sa mga ilaw ng puno. Salamat ha, hindi ko akalain na ganito kasiya ang magiging gabi ko. Pareho tayo, sagot ko. Salamat din, parang hindi ko na nga gustong matapos ang gabing ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Sino ba talaga si Clara? Ano ang kwento niya? At bakit parang may lungkot na nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti? Habang iniisip ko ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Bigla siyang natigilan at ang saya sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Pasensya ka na, kailangan ko itong sagutin, sabi niya sabay tayo at lumayo ng kaunti. Habang pinapanood ko siya, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng kakaibang kaba. May kung anong nagsasabi sa akin na ang tawag na iyon ay magdadala ng pagbabago sa gabing ito. Tumingin ako sa mga ilaw ng Christmas tree, umaasa na hindi ito ang magiging katapusan
ng aming kwento. Pagbalik niya, iba na ang kanyang ekspresyon. Lucas, sabi niya habang nagmamadali. Pasensya ka na, pero kailangan ko nang umalis. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ko, umaasa ng kasagutan. May kailangan lang akong asikasuhin, sagot niya, ngunit ramdam ko sa kanyang boses ang bigat ng sitwasyon. Salamat sa lahat, Lucas. Sana magkita pa tayo ulit. At bago ko pa man siya mapigilan, nagmamadali siyang lumakad palayo, na para bang may hinahabol. Naiwan ako sa ilalim ng mga ilaw ng Christmas tree, nag-iisip kung paano nga ba natapos ang isang gabi na nagsimula sa saya at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ay simula pa lang ng isang mas malalim na kwento. Sa gitna ng bumabagsak na snow, umaasa akong muli kaming magkikita. Sino ba talaga si Clara? At ano ang misteryong bumabalot sa kanya? Alam kong kailangan ko itong malaman, kahit pa ito ay nangangahulugan ng isang bagong pakikipagsapalaran. Sa kabila ng malamig na hangin ang Disyembre, ang mga ilaw ng Christmas market ay nagbigay ng kakaibang init sa paligid. Ang mga tao ay nag-uunahan sa pagpasok, ang mga bata ay nagtatakbuhan, at ang amoy ng cinnamon at hot cocoa ay lumalaganap sa hangin. Hindi ko maalis ang nangiti sa aking mga labi habang iniisip ko ang mga nangyari sa nakaraang mga araw. Isa akong estranghero sa lugar na ito, ngunit sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Si Clara. Isang pangalan na kasing lambing ng mga alaalang nabuo namin sa loob ng maikling panahon. Mula sa unang pagkikita namin sa Christmas market, kung saan pareho kaming naligaw sa hanay ng mga tindahang puno ng mga palamuting pamasko, hanggang sa mga magdamagang pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ngunit ang pinakadi malilimutang bahagi ay ang pagtawa niya, isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Ngunit sa likod ng mga tawanan at masasayang alaala, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko pa nasasagot at isang pakiramdam ng kaba na hindi ko maialis. Lahat ng ito ay nagsimula nang mapansin ko ang kakaibang pagkilos ni Clara sa tuwing kami ay nag-uusap tungkol sa hinaharap. Tila may bagay siyang iniiwasang sabihin, isang lihim na itinatago sa likod ng kanyang mga nangiti. Ngayon, habang kami ay naglalakad sa gilid ng ilog kung saan ang mga ilaw ng market ay nagre-reflect sa tubig, naramdaman kong ito na ang tamang sandali upang itanong sa kanya. Huminto ako sa paglakad at hinarap siya. Clara, simula ko, may nararamdaman akong hindi mo sinasabi sa akin. Ano ba talaga ang plano mo pagkatapos ng Pasko? Tumigil siya sa paglalakad. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya sigurado kung dapat niyang ibahagi sa akin ang kanyang iniisip. Ngunit sa huli, nagdesisyon siyang magsalita. May isang bagay na kailangan mong malaman, sabi niya, at ito ay hindi madali para sa akin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila tumago sa aking balat. Ang pag-aalala ay nagbigay daan sa takot. Ano nga ba ang itinatago niya? Wala ako dito para magtagal, patuloy niya. May hinahanap ako. Isang bagay na nawala sa akin bago pa man ako makarating dito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok sa aking puso. Ano ang hinahanap mo? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking boses. Isang tao, sagot niya, isang taong importante sa akin. Ang totoo, kaya ako nandito ay dahil sa pag-asang makita siyang muli. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ang mga sinabi niya. Ang bawat araw na magkasama kami ay naging makulay, ngunit ngayon ay tila bumabalik ito sa pagiging malabo. Sinubukan kong mag-isip ng mga tamang salita, ngunit walang lumalabas. Pero, patuloy ni Clara, hindi ko akalaing makikilala kita.
Sa loob ng ilang araw, naramdaman kong hindi ko na kailangan pang hanapin siya. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nararamdaman kong kumpleto ako. Napatingin ako sa kanya at sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, may bahagi sa aking puso na umaasang ang sinasabi niya ay totoo. Ngunit paano kung bigla na lang lumitaw ang taong hinahanap niya? Ano ang mangyayari sa amin? Clara, gusto kitang makasama, sabi ko. Ngunit kung kailangan mo siyang hanapin, hindi kita pipigilan. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako para sa'yo. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, tugon niya. Ipinapangako ko na hindi ako aalis nang hindi mo nalalaman ang lahat. Sa kabila ng mga sinabi niya, alam kong may panganib pa ring naroon. Sa bawat araw na darating, anumang oras ay maaaring magbago ang lahat. Ngunit sa ngayon, pinili kong magtiwala sa kanya, sa amin. Habang naglalakad kami pabalik sa market, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga ilaw ay tila hindi na kasing liwanag ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kamay ni Clara sa aking kamay ay nagbigay sa akin ng lakas na maging matatag. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko maalis ang tanong sa aking isipan. Sino nga ba ang taong iyon at paano kung sa isang iglap ay magbago ang lahat? Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng takot, pinili kong manatili. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, umaasa akong ang aming kwento ay hindi magtatapos sa isang paalaman. Sa kabila ng mga katanungan at pag-aalinlangan, ang pag-asa ay nananatili sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang tanong ay nananatili. Ano nga ba ang mangyayari sa amin pagkatapos ng Pasko? Ang simoy ng malamig na hangin ay tila nagbigay ng bagong buhay sa paligid habang naglalakad kami ni Clara sa makulay na Christmas market. Ang mga ilaw ay sumasayaw sa paligid, naglalakbay mula sa isang stall patungo sa isa pa habang ang mga tao ay abala sa mga pamimili at pagtikim ng iba't ibang pagkain at inumin. Ngunit sa kabila ng kasayahan ng kapaligiran, alam kong may kakaibang nangyayari. Ang mga ngiti ni Clara ay tila may itinatagong kwento, isang lihim na hindi pa niya handang ipahayag. Alam mo, sabi ko habang sinusubukan kong gawing casual ang tono, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang ginagawa mo dito sa bayan. Parang bigla ka na lang sumulpot sa market na ito. Si Clara ay ngumiti, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naghahanap lang ako ng mga bagong karanasan, sagot niya, ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Subalit, hindi ko na siya pinilit. Alam kong darating din ang araw na magiging handa siyang magkwento. Lumakad kami patungo sa isang stall na nagbebenta ng mga hand-painted na Christmas ornaments. Habang tinitingnan ko ang mga iyon, napansin kong si Clara ay matamang nakatingin sa isang maliit na anghel na gawa sa kahoy. Maganda yan, sabi ko. Mahilig ka ba sa mga ganitong bagay? Oo, sagot niya habang pinapahid ang kanyang daliri sa makinis na ibabaw ng anghel. May alaala kasi akong naaalala sa tuwing nakakakita ako ng mga ganito. Bago ko pa man siya matanong kung ano ang alaala na iyon, isang malakas na tawanan ang pumukaw sa aming atensyon. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro malapit sa isang malaking Christmas tree at isa sa kanila ay nahulog sa isang maliit na bundok ng snow na naging sanhi ng kanilang kasiyahan. Napatawa rin kami ni Clara at sa sandaling iyon, naisip kong kahit anong lihim ang itinatago niya, masaya ako na kasama ko siya. Habang patuloy kami sa pag-iikot, biglang bumuhos ang malakas na snow. Nagtakbuhan ang mga tao upang maghanap ng masisilungan. Hinila ko si Clara patungo sa isang maliit na cafe na malapit lang. Sa loob, kaming naupo sa isang mesa malapit sa bintana, nanonood habang ang mga malalaking piraso ng snow ay bumabagsak mula sa langit.
Alam mo, sabi ni Clara habang umiinom ng mainit na tsokolate, ang ganda ng mga ganitong pagkakataon. Yung mga biglaang bagay na hindi mo inaasahan pero nagbibigay ng kasiyahan. Oo nga, sagot ko, parang ikaw. Natawa siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na saya sa kanyang mga mata. Ngunit maya-maya, may biglang lungkot na dumaan sa kanyang mukha. May isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo, sabi niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang hinihintay kong pagkakataon na malaman ang totoo? Ano yon? Tanong ko habang sinusubukan kong itago ang kaba sa aking boses. Huminga siya ng malalim. Hindi talaga ako mula rito. Napunta lang ako dito dahil may hinahanap akong tao. Isang taong matagal ko nang gustong makilala. Ah, ganun ba? Sagot ko, kahit na medyo naguguluhan. Sino yung tao na yon? Ang totoo, hindi ko pa siya nakikilala ng personal. Sabi niya habang may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ngunit, matagal ko na siyang sinusubaybayan. May mga bagay lang na kailangan kong linawin. Habang sinasabi niya ito, may kakaibang kutob akong nararamdaman. Parang may misteryo sa kanyang mga salita na hindi ko pa mawari. Sino ang taong ito at bakit ganoon na lang ang kanyang pagnanais na makita siya? Bago ko pa man siya mapilit na magkwento pa, biglang may tumunog na telepono. Kinuha ni Clara ang kanyang cellphone mula sa bulsa at sumagot. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mula sa pagkabahala patungo sa isang pahiwatig ng pag-asa at sa huli pagtataka. Pasensya na, sabi niya pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Kailangan ko munang umalis. May mahalaga lang akong aasikasuhin. Babalik ka pa ba? Tanong ko habang sinusubukan kong itago ang pagkadismaya. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Oo, babalik ako. At kapag bumalik ako, ipapangako kong sasabihin ko na ang lahat. Habang inihatid ko siya palabas ng cafe, tila bumagal ang oras. Alam kong may mga bagay na hindi ko pa nauunawaan, ngunit umaasa ako na sa kanyang pagbabalik, magiging malinaw na ang lahat. Inihatid ko siya hanggang sa kanto at napanood habang siya'y unti-unting naglalaho sa puting alikabok ng niebe. Habang nakatayo ako roon, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang hatid ng kanyang pagbabalik. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi lang ito simpleng pagkikita ng dalawang estranghero. Sa likod ng mga ngiting iyon ay may kwento na naghihintay na mabunyag. Pamagat, Pasko ng mga estranghero. Hindi ko pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Isang linggo lang ang nakalipas mula nang mag-cruise ang landas namin ni Clara sa Christmas market na iyon. Sa dami ng tao, sa gitna ng mga kumukutitap na ilaw at nakabibighaning musika, sino ang mag-aakalang ang isang simpleng aksidente, ang pagkakauntog namin dahil sa pagmamadali, ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko inasahan. Hoy Alex, naputo lang pagmumuni-muni ko nang makita kong paparating si Clara, may dalang 2 tasang mainit na tsokolate. Ang ngiti niya tila nagpapalaganap ng init sa malamig na paligid. Naupo siya sa tabi ko sa isang bangkong kahoy na natatakpan ng manipis na niyebe. Ang mga tao sa paligid namin ay abala sa kani-kanilang pamimili habang kami naman ay tila nasa sarili naming mundo. Alam mo, minsan iniisip ko, kung paano kung hindi tayo nagkabanggaan noon, sabi niya sabay abot ng tasa sa akin. Siguro, hindi ko malalaman na may isang Alex na may pagkahilig sa mga vintage na bagay at may kakaibang talento sa pagkanta ng Christmas carols. Napatawa ako, naalala ang isang gabi kung saan napilitan akong kumanta sa harap ng isang grupo ng mga bata matapos akong hamunin ni Clara. At siguro, hindi ko rin malalaman na may isang Clara na may kakaibang hilig sa pagkuha ng mga litrato ng mga paa ng mga tao sa market. Hey, it's called art, depensa niya, habang ginagaya ang pose ng isang photographer na tila seryoso sa kanyang sining.
Napatawa kami pareho at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ngunit sa kabila ng saya, hindi ko maiwasang makaramdam ng pangamba. Sa likod ng bawat ngiti, may bumabalot na pag-aalala. Ang mga mata ni Clara, bagamat puno ng saya, ay tila may itinatagong lihim. Isang bagay na hindi ko pa lubusang maintindihan. Alex, may sasabihin sana ako. Nagiba ang tono ng kanyang boses, seryoso at puno ng pag-aalala. Tumigil ako sa pag-inom ng tsokolate at tiningnan siya. May kailangan akong harapin na matagal ko nang iniiwasan. Bakit parang ang bigat ng sinasabi mo? Tanong ko, pilit na iniintindi ang nais niyang iparating. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may kulang sa kabila ng lahat ng meron ka? Tanong niya pabalik, hindi ko alam kung rhetorical o inaasahan niya ang sagot ko. May natanggap akong tawag mula sa pamilya ko sa probinsya. Gusto nilang umuwi ako ngayong Pasko. At hindi mo pa ba nasasabi sa kanila ang tungkol sa atin? Tanong ko, nagtataka kung isang simpleng pag-uwi lang ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Umiling siya. Hindi pa, pero hindi iyon ang problema. May isang bagay pa akong kailangan gawing desisyon. Anong desisyon? Naging seryoso na ang usapan at alam kong ito na ang twist na hindi ko inakala. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero may nangyari noon sa akin na kailangan kong harapin. Isang bagay na iniwan ko sa probinsya. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pag-aalala. Hindi kita iniiwan, Clara. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung ano man iyon, nandito lang ako. Ngunit bago pa siya makasagot, isang bata ang tumakbo papunta sa amin. May dalang papel na parang sulat. Ate Clara, tawag nito, sabay abot ng papel sa kanya. Galing po ito kay Tita Lisa, sabi ng bata bago tumakbo, pabalik sa kagalak-galak na market. Binuksan ni Clara ang papel at habang binabasa niya ito, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alex, kailangan kong umalis, bigla niyang sabi. Pasensya na, pero hindi ko pwedeng ipaliwanag ngayon. Clara, sandali. Pilit kong pinigilan siya ngunit mabilis siyang naglakad palayo. Tila ba hinahabol ng isang bagay na hindi ko makita. Naiwan akong naguguluhan, hawak pa rin ang mainit na tasa ng tsokolate na unti-unti nang lumalamig. Sa isang iglap, tila ba naglaho ang init ng Pasko at ang malamig na ihip ng hangin ay nagdala ng kakaibang lamig sa aking puso. Sa aking isipan ay naglalaro ang maraming tanong at pangamba. Ano ang laman ng liham na iyon? Ano ang iniwan niya sa probinsya na kailangang harapin? At higit sa lahat, babalik pa ba siya? Doon, sa gitna ng masayang palengke ng Pasko, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa, puno ng pag-asam at pag-aalala. Ang mga ilaw ay patuloy na kumukutitap, ngunit sa kabila ng lahat, ang aking Pasko ay tila nawalan ng sigla. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay akong pinanghahawakan, ang pag-asang babalik si Clara. Dala ang kasagutan sa lahat ng tanong na gumugulo sa aking isipan. Sa ngayon, iyon na lang ang aking hiling sa darating na Pasko. Habang naglalakad kami ni Lila sa gitna ng makukulay na ilaw ng Christmas market, hindi ko maiwasang mapansin kung paano nagbabago ang liwanag sa kanyang mukha sa bawat pagdaan namin sa iba't ibang tindahan. Parang sa bawat hakbang, lalo siyang nagiging misteryoso at kaakit-akit sa aking paningin. Nakakatuwa ring isipin na ilang araw na lang ang nakalipas mula nang magtagpo ang aming mga landas sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko. Alam mo, hindi ko talaga inaasahang makakahanap ako ng isang tao dito. Wika ni Lila habang kumukuha ng isang maliit na tasa ng mainit na tsokolate mula sa isang stall. Iniabot niya sa akin ang isa pang tasa at tinanggap ko iyon na may ngiti. Pareho tayo, sagot ko, sabay higop sa masarap na tsokolate. Parang pelikula lang ang lahat ng ito, hindi ba? Tumawa si Lila, ang kanyang mga mata ay kumikinang, tulad ng mga bituin sa madilim na kalangitan.
Oo nga, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang lahat ng ito. Baka bigla na lang tayong magising tapos wala na. Napaisip ako sa sinabi niya. Totoo, ang mga ganitong pagkakataon ay parang panaginip lamang, lalo na kapag napaka-perpekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududa, narito kami, dalawang estranghero na naging bahagi ng kwento ng isa't isa. Nagpatuloy kami sa paglalakad, dinaraanan ng iba't ibang stall na nagbebenta ng mga palamuti, mga laruan, at iba pang anik-anik na pamasko. Paminsan-minsan humihinto kami upang mag-usyoso at mamili ng mga maliliit na alaala ng aming paglalakbay sa market na ito. May isa akong sikreto, biglang sabi ni Lila habang nakatingin sa isang koleksyon ng mga Christmas ornaments. Hindi ko talaga alam kung paano ipaliwanag, pero may nararamdaman akong kakaiba tuwing kasama kita. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ako rin, Lila. Parang may koneksyon tayo na hindi ko rin maipaliwanag. Ngumiti siya at ang kanyang nangiti ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, naramdaman ko ang init mula sa kanyang presensya. Siguro, alam mo na ang ibig kong sabihin, dagdag pa niya. Napatingin ako sa paligid, sa mga tao, sa mga liwanag, sa mga tunog ng musika. Ang lahat ng ito ay tila isang backdrop sa kwento namin ni Lila. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matinding pagnanasa na sabihin ang totoo. Lila, may sasabihin din ako, wika ko, sinusubukang ipunin ng lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero sa palagay ko, nai-in-love na ako sa'yo. Tumigil siya sa paggalaw at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat. Pero hindi ko mabasa kung ito ba ay gulat na may kasamang tuwa o takot. Talaga? Tanong niya, mahina ang boses. Tumango ako, hindi na mapigilan pa ang sarili. Oo, Lila, hindi ko alam kung paano, pero alam kong totoo ito. Hindi ko ito naramdaman sa kahit sino pa. Ngumiti siya at sa isang saglit, akala ko ay sasagot siya ng pareho. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at nakita ko ang isang bagay na tila bumagabag sa kanya. May kailangan kang malaman, sabi niya, nag-aalangan. Bago ko pa man siya matanong, biglang may lumapit sa amin na isang lalaking estranghero. Lila, tawag nito at nagulat ako sa biglaang pagdating niya. Liam, sagot ni Lila, halatang naguguluhan. Ano ang ginagawa mo rito? Ang estranghero, si Liam, ay tumingin sa akin at pagkatapos ay kay Lila. Nag-aalala lang ako sa iyo, Lila. Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Lila ay nag-aatubili sa kanyang pagsagot. Naku, pasensya na. Medyo naging abala lang ako nitong mga nakaraang araw. Sinong kasama mo? Tanong ni Liam, tila hindi mapakali. Hindi ko alam kung paano ako magpapakilala. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla na lang sinabi ni Lila, Siya si Alex, isang kaibigan. Kaibigan, ang salitang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa akin. Alam kong hindi ko dapat ipakita ang nararamdaman ko, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at pagdududa. Habang nag-uusap sina Liam at Lila, unti-unting bumabalot sa akin ang pag-aalala. Sino si Liam? At bakit tila may iba pang kwento sa pagitan nila ni Lila na hindi ko pa alam? Sa kabila ng mga tanong na bumabagabag sa akin, alam kong ito ay isang bahagi lamang ng mas malaking kwento. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ni Lila ay nagsisimula pa lamang, puno ng misteryo at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila nagiging mas kaaya-aya sa bawat hakbang namin sa makulay na Christmas market. Ang mga ilaw na kumikislap sa paligid ay parang mga bituin sa lupa
at ang mga awitin ng Pasko ay nagiging musika sa aming mga puso. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tao, naroon kaming dalawa, sina Marco at Luisa, mga estranghero na unti-unting nagiging malapit sa isa't isa. Ako si Marco, isang simpleng lalaki na palaging nagtatago sa likod ng mga aklat at trabaho. Ngunit nang makilala ko si Luisa, tila may kung anong inalis sa akin na pader. Ang kanyang ngiti ay may kapangyarihang magdulot ng liwanag sa madilim kong mundo, kaya't hindi ko mapigilang mas lalong maging curious sa kanya. Ano nga ba ang lihim na nasa likod ng kanyang mga mata? Habang naglalakad kami sa pagitan ng mga stall, huminto kami sa isang lugar na nagbebenta ng mainit na tsokolate. Gusto mo ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga alitaptap. Tumango ako at ngumiti. Oo naman, paborito ko yan. Sagot ko habang tinatanggap ang baso ng mainit na tsokolate mula sa kanya. Alam mo, Marco, nagsimula si Luisa, masaya akong nakilala kita. Hindi ko akalaing sa isang lugar na puno ng mga estranghero may makikilala akong espesyal. Napangiti ako at naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang koneksyon namin na tila lumalalim. Nagpatuloy kami sa paglalakad at huminto sa isang stall na nagbebenta ng mga dekorasyong gawa sa kamay. Pinagmamasdan ni Luisa ang isang maliit na ornament na hugis puso. Ang ganda nito, wika niya habang hawak-hawak ang ornament. Bigla kong naisip na ito na marahil ang tamang pagkakataon para sabihin ang matagal ko nang iniisip. Luisa, nagsimula ako, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Sa mga nakaraang linggo na magkasama tayo, naramdaman kong may espesyal kang lugar sa puso ko. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at ako'y nag-alala na baka hindi niya tinutumbasan ang aking nararamdaman. Ngunit sa halip, ngumiti siya ng isang nangiti na puno ng misteryo. Marco, alam mo ba na may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo? Doon ko naramdaman na parang may bumagsak na malamig na hangin sa pagitan namin. Ano kaya ang lihim na tinatago ni Luisa? Hindi ko maiwasang magtanong pero nagpasya akong hayaan siyang magsalita. Meron akong plano, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nag-iba, naging seryoso. At ang planong iyon ay may kinalaman sa Christmas market na ito. Hindi ko maipaliwanag ang kaba ko. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam mo bang hindi ito ang unang beses kong pumunta sa market na ito? Pahiwatig niya, may hinahanap ako rito, Marco. Isang taong matagal ko nang gustong makita. Biglang bumigat ang aking dibdib. Sino ang taong iyon? At bakit sa kabila ng aming pagkakasundo, tila may iba pang taong nasa puso niya? Nang makita kita, Marco, hindi ko inaasahan na magiging malapit tayo. Pero may isang dahilan kung bakit ako narito. Hinahanap ko ang lalaking nagligtas sa buhay ko ilang taon na ang nakalipas sa market na ito. Ang kanyang mga salita ay parang sibat na tumama sa puso ko. Ako ba ang taong iyon? Lahat ng mga alaala ay biglang bumalik sa akin. Ang araw na iyon, ang insidente na naganap sa market. Hindi ko alam kung tama ba ang iniisip ko, ngunit ang pakiramdam ko'y parang lumulutang sa pagitan ng realidad at misteryo. Luisa, simula ko, ako ba ang taong iyon? Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Hindi ko sigurado, Marco, pero may isang bagay akong alam. Sa mga oras na ito, ikaw ang taong pinili kong makasama. Hawak-hawak ang ornament, napatitig kami sa isa't isa. Ang mga mata niya ay puno ng lihim at ang puso ko'y puno ng pag-asa. Sa gitna ng malamig na hangin, naroon ang init ng aming damdamin, ngunit ang tanong ay nananatili. Ako nga ba ang lalaking hinahanap niya? Habang naglalakad kami palayo sa stall, isang bagay ang bumalik sa akin.
isang alaala ng isang nakaraang Pasko, isang pangyayari na nagbago ng lahat. Ngunit hindi ko pa masabi sa kanya, hindi pa ngayon. Sa kabila ng aming damdamin, mayroon pa ring misteryo na bumabalot sa amin. At sa mga susunod na hakbang, alam kong may natitira pang kwento na kailangang tuklasin. Hindi ko inaasahan na ang pagpunta ko sa Christmas market ay magiging isa sa pinakamagandang desisyon ko sa buhay. Isa itong hindi inaasahang paglalakbay na nagdala sa akin sa isang kwento na puno ng saya, tawanan at mga hindi inaasahang pangyayari. Ako'y isang estranghero sa gitna ng masiglang kapaligiran, ngunit hindi nagtagal ay naging parte ako ng isang kwento na tila ba sinulat ng isang mangkukulam na nagmamahal sa Kapaskuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam nang makita ko ang isang babae na tila ba sinadyang ilagay sa daan ko. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng market at ang kanyang nangiti ay nagbigay init sa malamig kong gabi. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin, ngunit bigla akong lumapit sa kanya at nagpakilala. Sa aming unang usapan, naramdaman ko na agad ang koneksiyon. Parang may musika sa paligid na kami lang ang nakakarinig. Habang kami naglalakad sa pagitan ng mga stall na puno ng iba't ibang paninda, hindi maiwasan ang tawanan. Siya ay nagkwento tungkol sa kanyang mga nakakatawang karanasan sa mga Christmas market sa ibang bansa, habang ako naman ay nagkwento ng mga kalokohan ko noong bata pa ako tuwing Pasko. Ang aming pagtawa ay naging bahagi na ng musika sa paligid na tila ba kami lang ang nakakarinig. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin kong may kakaiba sa kanya. May mga pagkakataon na tila ba may lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Nagpasya akong hindi muna ito usisain. Sa halip, nagpatuloy kami sa pag-enjoy sa gabi. Tila ba walang problema sa mundo. Sa isang stall na nagbebenta ng mga Christmas ornaments, napansin ko ang isang maliit na anghel na gawa sa kahoy. Ang ganda nito, sabi ko. Para sa'yo ba? Tanong niya habang nakatingin sa akin na may kislap sa mata. Oo, para sa akin, pero gusto kong ibigay ito sa'yo. Sagot ko sabay abot sa kanya ng ornament. Bakit? Tanong niya na tila naguguluhan. Para may kasama ang mga ngiti mo. Sagot ko na may kaunting kaba. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko na may espesyal sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng lahat ng kasayahan, alam kong may misteryo pa rin sa kanyang mga mata. Sa aming paglalakad, napadpad kami sa isang stall na nagbebenta ng mga inuming maiinit. Nagpasya kaming uminom ng mainit na tsokolate upang magpainit sa malamig na hangin. Sa aming pag-inom, nagpasya akong itanong sa kanya ang tungkol sa lungkot na nasilip ko sa kanyang mga mata. Bakit may lungkot sa mga mata mo sa kabila ng mga ngiti? Tanong ko. Nagulat siya at saglit na natahimik, tila ba iniisip kung paano sasagutin ang tanong. May mga bagay lang na mahirap kalimutan, lalo na tuwing Pasko. Sagot niya na may bahagyang nangiti, ngunit kita ang lungkot. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong ko na puno ng pag-aalala. Sa kanyang pag-amin, nalaman ko na ang lungkot na iyon ay dulot ng isang nakaraang pag-ibig na nauwi sa hiwalayan ilang taon na ang nakalipas, isang alaala na lagi niyang naaalala tuwing Kapaskuhan. Hindi ko alam kung paano siya pasasayahin, ngunit naramdaman kong gusto kong maging bahagi ng kanyang paggaling. Nagpatuloy kami sa paglalakad, tila ba ang aming mga hakbang ay nagiging bahagi ng isang kwento na unti-unting nabubuo. Sa gitna ng tawanan at mga kwento, unti-unti kong nararamdaman na ang koneksyon namin ay higit pa sa pagiging magkaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng saya, may kaba sa aking dibdib. Sa aming pag-uwi, nagpasya akong ihatid siya sa kanyang apartment. Sa kanyang pintuan, nagkaroon kami ng maliit na katahimikan. Salamat sa gabing ito, sabi niya na may nangiti. Salamat din sa'yo.
Sana'y hindi ito ang huli, sagot ko na may bahagyang kaba. Hindi ito ang huli, sagot niya na may kasiguraduhan. Habang pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Sa gitna ng saya, may tanong akong hindi maalis sa isip ko. Ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng lahat ng ito? Sa likod ng kasiyahan, nararamdaman ko ang takot na baka ang lahat ng ito ay isang panandalian lamang. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman ko rin ang pag-asa na ang aming kwento ay magpapatuloy. Habang papalapit ako sa aking apartment, bigla akong naramdaman ang panginginig ng aking telepono. Isang mensahe mula sa kanya. Salamat ulit, may gusto akong sabihin sa iyo bukas. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kaba at pag-asa. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa likod ng mensaheng iyon, naramdaman ko ang simula ng panibagong kabanata sa aming kwento, isang twist na puno ng misteryo at posibilidad. Sa gitna ng malamig na gabi, naramdaman kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, may kwento pa kaming bubuuin. Sa likod ng mensahe, naramdaman ko ang pag-asa na ang aming kwento ay magpapatuloy. Isang kwento na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Sa gitna ng makulay na ilaw at masiglang musika ng Christmas market, sinimulan kong magmuni-muni sa lahat ng nangyari sa pagitan namin ni Clara. Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita ko sa market ay hahantong sa pagkakilala sa isang tao na magpapabago sa akin. Nasa isang sulok kami, malapit sa stall ng mga handcrafted na dekorasyon. Ang mga mata ni Clara ay tila kumikinang sa tuwing titingin siya sa mga nakadisplay ng mga palamuti. Alam mo ba, Ethan, panimula niya, noong una kitang nakita, akala ko isa ka lang sa mga taong dumadaan sa buhay ko, pero heto tayo ngayon, kasama pa rin. Napangiti ako, may kung anong init ang lumaganap sa dibdib ko. May mga sandali sa buhay natin na tila ba lahat ay may kahulugan na parang bahagi ng isang mas malaking plano. Ikaw din, Clara, hindi ko akalain na ang isang estranghero ay magiging mahalaga sa akin sa ganitong paraan. Habang naglalakad kami, bigla kong naalala ang unang pagkikita namin. Hindi ko makakalimutan ang pagkakatama ng mainit na tsokolate sa aking damit at kung paano niya ako tinulungan na maalis ang mantsa. Simula noon, hindi na kami naghiwalay. Ang saya ng mga tao rito, ano? Nagbago ang tono ng boses ni Clara, tila puno ng pagkamangha. Parang lahat ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang dahilan kung bakit narito. Tumingin ako sa paligid. Bata at matanda, mag-asawa, magkakaibigan, lahat sila ay tila masaya. Sa gitna ng malamig na hangin, naroon ang init ng mga ngiti at tawanan. Ngunit sa kabila ng saya, may kung anong bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Clara, may gusto akong sabihin sa'yo. Biglang lumabas sa bibig ko ang mga salita bago ko pa man mapigilan. Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa damdaming nag-uumapaw o sa takot na baka hindi ko na masabi pa ang nararamdaman ko. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Ano yon, Ethan? Huminga ako ng malalim. Simula noong makilala kita, naramdaman ko na parang may kulang sa buhay ko na bigla mong napunan. Alam kong hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Tumahimik siya ng saglit, tila iniisip ang mga sinabi ko. Ang mga tao sa paligid namin ay patuloy sa kanilang mga gawain. Ang mga ilaw ay tila nagpipista sa likuran niya. Ngunit sa mga sandaling iyon, si Clara lang ang nakikita ko. Mahal din kita, Ethan, sagot niya, at sa mga salitang iyon ay tila ba nagkaroon ng kasiguraduhan sa lahat ng bagay. Ang mga takot at pag-aalinlangan ay nawala at ang natira ay ang damdaming nag-uugnay sa amin. Ngunit bago pa man ako makapagdiwang sa aking isipan,
Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaki ang lumapit sa amin, tila ba may alam tungkol sa amin. Nakasuot siya ng itim na coat at may hawak na envelope. "Ikaw ba si Ethan?" Tanong niya, ang boses ay puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung paano siya nakilala, ngunit tumango ako. "Ako nga." "Bakit?" Inabot niya sa akin ang envelope at nang buksan ko ito, nakita ko ang isang sulat na naglalaman ng mga detalyeng hindi ko inaasahan. Ang pangalan ko at ni Clara ay naroon, pati na ang ilang impormasyon tungkol sa amin na hindi ko alam kung paano niya nakuha. "May mga bagay na kailangan niyong malaman," sabi ng lalaki, "at may mga desisyon kayong dapat gawin." Tumingin ako kay Clara, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam ko na ang sandaling ito ay magbabago sa lahat. Ang Christmas market na puno ng saya ay tila naging tahimik sa mga sandaling iyon. Ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap, ngunit ang saya ay napalitan ng tensyon. Sa gitna ng malamig na hangin, naroon ang init ng mga damdamin na hindi namin inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng sulat, ngunit alam ko na ang pagpasok namin ni Clara sa bagong yugto ng aming buhay ay puno ng misteryo. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang pagmamahalan namin ay magiging gabay sa kahit ano pang pagsubok na darating. At sa sandaling iyon, ang kwento namin ay hindi pa tapos, kundi nagsisimula pa lang. Nagsimula ang gabi sa malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa buong paligid ng Christmas market. Ang liwanag ng mga parol at mga kumukutitap na ilaw ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang makiselebrate sa aming paglalakbay. Sa gitna ng mga tao, ang mga tindahan na puno ng mga makukulay na palamuti at masasarap na pagkain ay mistulang isang munting bayan ng himala. Sa kabila ng ingay at kasiyahan, nararamdaman kong hindi ko mapatid ang koneksyon sa babaeng nakilala ko ilang araw na ang nakalipas, si Clara. Nagsimula kaming maglakad sa makikipot na daan ng market, tila mga batang nagtatampisaw sa dagat ng tao. Pinakita niya sa akin ang kanyang paboritong tindahan ng hot chocolate kung saan siya madalas bumibili tuwing holiday season. "Dito ko unang natikman ng pinakamasarap na hot chocolate," sabi ni Clara habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Inalok niya ako ng isang tasa at hindi ko napigilan ang aking sarili sa pagngiti. Habang kami naglalakad, napansin kong palaging lumuluha ang kanyang mga mata sa tuwing kami humihinto sa mga tindahan. Nagtanong ako, "Ano ang nagpapasaya sa iyo tuwing Pasko?" Tumingin siya sa akin, medyo nagulat, ngunit hindi nag-aatubiling sumagot. "Ang Pasko ay palaging puno ng mga alaala ng pamilya. Kahit na ang mga alaala ay hindi laging masaya, ang Pasko ang nagtitipon sa amin." Habang nag-uusap kami, naramdaman kong unti-unting nabubuo ang mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa pagdiriwang ng Pasko kundi sa amin. Ang aming mga tawanan ay tila musika na nagdadala ng init sa malamig na gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman na may kung anong hindi maipaliwanag na puwang sa kanyang mga mata, isang misteryo na nag-uudyok sa aking tuklasin. Nagpatuloy kami sa pag-iikot at sa bawat tindahan ay tila may kwento siya. Sa bawat kwento, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal sa simpleng kasiyahan ng buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang mga tanong na hindi ko magawang isantabi. Dumating kami sa isang bahagi ng market na medyo tahimik. Sa gilid nito, may isang malaking Christmas tree na puno ng mga palamuti. Bigla, hinawakan niya ang aking kamay at hinilap patungo sa ilalim ng puno. "Gusto kong ipakita sa iyo ang espesyal na ito," bulong niya habang tinuturo ang isang maliit na anghel na palamuti sa gitna ng puno. "Ano ang espesyal sa anghel na ito?" tanong ko habang pinagmamasdan ang simpleng palamuti. "Ang anghel na yan ay simbolo ng pag-asa.
Noong bata pa ako, tuwing Pasko, sinasabi ng lola ko na ang anghel na yan ang nagbabantay sa amin. Kapag nandito ako, nararamdaman ko ang presensya niya. Paliwanag ni Clara na may halong lungkot sa kanyang tinig. Bigla, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga alaala. Ang mga simpleng tradisyon na ito ay naging tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay. Sa mga sandaling ito, naramdaman kong hindi siya lamang estranghero, kundi isang tao na puno ng kwento at pag-asa. Ngunit sa kabila ng mga saglit ng ligaya, naroon ang isang tanong na hindi ko maiwasang itanong. Isang tanong na tila nagbabanta sa aming munting kasiyahan. Clara, bakit mo ako hinila dito? Anong gusto mong ipakita sa akin? Tumingin siya sa akin, tila nag-aalinlangan, at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, ngunit natatakot ako. Ano iyon? Tanong ko habang nararamdaman ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang Pasko ay palaging espesyal para sa akin, ngunit hindi ko sigurado kung magkakasama pa tayo pagkatapos nito. May isang bagay akong tinatago, isang bagay na maaaring makasira sa kung anumang mayroon tayo ngayon. Sabi niya habang unti-unting bumibigat ang aking puso. Sa mga sandaling ito, naramdaman ko ang pag-ikot ng mga posibilidad. Ano ang tinatago ni Clara at paano nito mababago ang aming kwento. Habang nakatayo kami sa ilalim ng puno, tila nagbabanta ang kapalaran sa aming munting pag-iibigan. Sa likod ng mga ngiti at ligaya, nararamdaman kong may paparating na pagbabago na hindi ko maaaring ipagpaliban. Sa gitna ng liwanag ng Pasko, ang aming kwento ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, sa ilalim ng puno ng mga pangarap, isa lamang ang sigurado. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang malamig na simoy ng hangin sa Christmas market ay tila nagdadala ng kakaibang sigla sa aking puso. Ang mga ilaw ng mga parol ay kumikinang sa paligid at ang mga awiting pamasko ay nagmistulang musika sa aming paglalakad. Kasama ko si Clara, ang babaeng estranghero na naging bahagi ng bawat araw ko mula nang magtagpo kami sa kabila ng mga naglalakihang Christmas tree. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa akin, parang isang pangako ng kasiyahan. Alam mo, hindi ko akalain na ang isang simpleng pagpunta sa market na ito ay magiging ganito kahalaga sa akin. Sabi ni Clara habang tumitingin sa mga makukulay na palamuti na nakasabit sa mga tindahan. Parang isang pelikula lang. Tumawa ako, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Sa totoo lang, hindi ko rin inasahan na ang pagbisita ko sa market na ito ay magiging daan sa isang hindi inaasahang kwento ng pagmamahalan. Sino ba naman ang mag-aakala na isang estranghero ang makakapagpabago ng aking pananaw sa Pasko? Noon, ito ay isa lamang holiday na puno ng ingay at obligasyon. Ngunit ngayon, ito ay may ibang kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang isang tindahan na nagbebenta ng mga kakaibang laruan na gawa sa kahoy. Ang mga laruan ay iba-iba ang anyo, may mga kabayo, tren, at iba't ibang uri ng sasakyan. Isa itong paalala ng aking kabataan kung saan ang simpleng bagay ay nagdudulot ng walang kapantay na kaligayahan. May paborito ka bang laruan noong bata ka pa? Tanong ko kay Clara habang tinitingnan ng mga laruan. Ngumiti siya at nagkwento tungkol sa kanyang kabayo-kabayuan na palaging kasama niya kahit saan. Palaging may kwento sa likod ng bawat laruan, di ba? Sagot niya. Para silang mga alaala na bumabalik sa atin kapag kailangan natin ng nangiti. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na lugar kung saan may nagtatanghal ng mga awiting pamasko. Ang mga tao ay nagsimula ng magsayaw. Ang iba ay nagkakatuwaan sa pagkanta. Hinila ko si Clara papunta sa gitna ng maliit na bilog ng mga mananayaw. Tara, sumayaw tayo.
sabi ko, puno ng saya. Wala kaming pakialam sa paligid, basta't kami ay magkasama. Ang mga hakbang namin ay hindi perpekto. Madalas kaming magkamali ng ritmo, ngunit ang mga tawanan ay hindi maikakaila. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman ko ang pag-ibig na lumalalim sa pagitan naming dalawa, na parang ang bawat sayaw ay isang pagsaludo sa kung ano ang meron kami. Ngunit sa gitna ng saya, isang pamilyar na tunog ang biglang pumukaw sa akin. Isang awit na hindi ko inaasahan na maririnig sa lugar na ito. Ang Silent Night ay umaalingaw-ngaw mula sa isang sulok, kasama ang isang boses na kilala ko. Tumigil ako sa pagsayaw, tila natigilan. Ano bing nangyari? Tanong ni Clara, pansin ang biglaang pagbabago sa aking mukha. Hindi ko maipaliwanag, pero ang boses na iyon ay tila isang multo mula sa nakaraan. Isang alaala na matagal ko nang nililimot. Sa gitna ng mga ilaw at tawanan, naramdaman kong may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok, habang ang mga mata ko ay hinahanap ang pinanggagalingan ng tunog. At doon, sa likod ng mga taong nagkakatuwaan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Mia. Si Mia, ang babaeng iniwan ko sa nakaraan sa lumbay ng mga hindi nasagot na tanong at nasaktan na damdamin. Alam kong hindi ko siya inaasahan sa lugar na ito, ngunit narito siya, kasama ang kanyang gitara, nag-aawit ng mga awiting pamasko. Clara, kailangan kong kausapin siya, sabi ko, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Tumingin si Clara sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Sige, nandito lang ako, sagot niya. Isang pangako na hindi ko siya iiwan kahit ano pa man ang mangyari. Habang papalapit ako kay Mia, ramdam ko ang bigat ng nakaraan na bumabalik sa akin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagdadalawang isip. Ngunit kailangan kong malaman ano ang ginagawa niya rito at bakit sa lahat ng araw, ngayon pa niya ako piniling hanapin. Ang tunog ng kanyang boses ay parang isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Ngunit hanggat naririnig ko ang kanyang awit, alam kong may mga katanungang kailangang masagot. Sa paglapit ko sa kanya, napagtanto ko na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan at kasiyahan. Ito rin ay tungkol sa mga pagkakataon, mga pagsubok, at mga desisyon na maaaring magbago ng lahat. At sa sandaling iyon, alam ko, ang kwento namin ni Clara ay nasa isang mahalagang sangandaan. Sa malamig na hangin ng Disyembre, muling bumalik ang mga alaala ng unang pagkikita namin sa Christmas market. Ako si Marco, ang lalaking estranghero na nakilala ni Lara sa isang malamig na gabi ng Pasko. Sa una, hindi ko inakala na ang simpleng pagtatanong ko kung saan makakabili ng pinakamahusay na hot cocoa ay hahantong sa isang kakaibang pag-iibigan. Ang mga ilaw ng palengke ay kumikinang tulad ng mga bituin sa kalangitan, at ang samyo ng cinnamon at nutmeg ay tila ba bumabalot sa bawat sulok ng paligid. Sa kabila ng dami ng tao, tila nag-iisa kami ni Lara sa isang mundo na kami lamang ang nakakaunawa. Ang bawat ngiti niya ay tila ba sorbetes sa gitna ng tag-init, nakakapawi ng init ng damdamin. Ngunit sa kabila ng kasayahang dulot ng aming mga pagkikita, alam kong may hangganan ang lahat. Minsan, sa aming pag-uusap, nakikita ko sa mga mata ni Lara ang isang lihim na bumabagabag sa kanya. Hindi ko siya pinilit na magkwento. Hinayaan ko siyang magbukas sa kanyang sariling oras. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta sa bayan. Matagal na pala niyang hinahanap ang kanyang nawawalang kapatid, at ang Christmas market ang huling lugar na pinuntahan nito bago naglaho. Ang bawat pagpunta niya sa palengke ay hindi lamang dahil sa kasiyahan, kundi sa pag-asa na makita ang kapatid na matagal nang nawawala. Sa kabila ng kanyang kwento, hindi nagbago ang damdamin ko para sa kanya. Sa halip,
mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon na tulungan siya sa kanyang paghahanap. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito rin ay tungkol sa pag-asa at pagtutulungan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Lara. Ako, si Marco, ay hindi rin tunay na estranghero sa lugar na ito. Matagal ko nang alam kung nasaan ang kanyang kapatid. Sa katunayan, ang kapatid niya ay matagal nang nagtatago dahil sa isang malaking utang na kanyang iniwan sa bayan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Lara na hindi siya masasaktan, pero alam kong hindi ko na kayang magtago. Habang nakaupo kami sa isang bangko, kinukuha ko ang lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katotohanan. Ang mga ilaw ng palengke ay nagsisilbing saksi sa bawat paghinga ko. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba bumubulong sa akin na gawin ko na ang nararapat. Lara, simula ko habang pinipilit kong maging kalmado. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sa pagnguya ng kanyang paboritong gingerbread cookie at tiningnan ako ng may pagkabahala. Alam ko ang mga ganitong moment ay maaaring makasira sa kung anumang meron kami, pero hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito. Ang kapatid mo, alam ko kung nasaan siya. Matagal ko na siyang kilala. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lara, isang halo ng takot at pag-asa. Nagpatuloy ako. May utang siya sa mga tao dito, kaya siya nagtatago. Alam kong mali na hindi ko agad sinabi sa'yo, pero natakot ako na baka mawala ka sa akin. Tumayo si Lara, iniwan ang cookie sa bangko, at tumingin sa ilog. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong kailangan ko siyang bigyan ng oras para makapag-isip. Marco, bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Natakot ako, Lara. Mahal kita at natakot akong mawala ka. Hindi siya sumagot. Sa halip ay naglakad siya papunta sa gilid ng ilog. Sinundan ko siya, umaasa na kahit papaano ay mapatawad niya ako. Sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang dumating sa akin. Tumunog ang telepono ko at sa screen ay nakita ko ang pangalan ng kapatid ni Lara. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero alam kong ito na ang pagkakataon para maituwid ang lahat. Marco, patawarin mo ako sa lahat ng kaguluhan, sabi ng boses sa kabilang linya. Pero kailangan ko nang bumalik. Si Lara, kailangan niya ako. Pumasok ang takot sa dibdib ko, hindi dahil sa kapatid ni Lara kundi sa kung ano pa ang maaaring mangyari. Sa pagkakataong ito, alam kong may isang bagay na dapat mangyari para maisalba ang nasimulan namin ni Lara. Habang hawak ang telepono, tumingin ako kay Lara na tila ba may iniisip na malalim. Sa gabing ito, alam kong isang desisyon ang dapat gawin. Sa gabing ito, ang aming kwento ay magwawakas sa isang hindi inaasahang twist. Lara, may kailangan tayong ayusin. Sabi ko, umaasa na ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata para sa amin. Ngunit ang tanong ay, handa ba siya para sa katotohanan ito?